Ngayon po ay Huwebes, tama? Yes! Ang ating petsa ay 20 ng Agosto. Yeah. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio, bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at latugat sa inyong katawan. One. At kasama ko si... Miss Juvie de Guzman! Yan. Magandang yumaga, attorney. Naku, medyo maraming kababalaghan ngayong araw na ito. Alam nyo, maraming nangyayari. Si Gutesa bumaliktad. Opo. Yan in the wake of the recantation ng 4 na Marines. Opo. Bago, binabaliktad din yung istorya tungkol dun sa honey trap daw. At sinasangkot si Jing Paras at si Representative Lian Leviste. Ayun. At yung mga Chinese nationals na inaresto, na illegal. Mali. Legal naman pala, oo. Oo. Pwede palang gano'n, no? Hindi, alam mo, nakakatakot Opo. Kasi ang nananaig dito sa atin ay puro kasinungalingan. Katulad niyang si Attorney Raymond Palad. Opo. Sinasabi niya si Vice President daw pumunta sa BJMP sa Annex 2 para puntahan si Madriaga. Hindi naman pala mali totoo. pa rin. Yung sinasabi ni Madriaga, puro walang katotohanan. Alam mo, Ma'am Juvie, nakakatakot yan eh. Opo, Sapagkat totoo. alam niyo po, yung mga kasinungalingan, gawain po ni Satanas yan. Oh, Hindi, totoo po. yes. Hindi kami nagbibiro. No joke. Kailangan lang po nating tingnan sa Biblia, di ba? Unang-una, Opo. Genesis pa lamang, di ba? Yeah. Nung nilinlang nung ahas, yung ahas po ay yan ang kumakatawan sa diablo. Di ba? Inengganyo niya si Eva na kagatin yung ipinagbabawal na bunga. At sabi sa kanya, sabi kasi ni Eva, sabi ng Panginoon, wag daw naming titikman yan. Yes. Pero sabi ng ahas sa babae, ito nasa Genesis. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Pero ano nangyari? Dahil nagkasala, di ba? Nagkaroon ng kamatayan. Yes. Kasi ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Nasa Biblia. Yan talagang kasinungalingan, kita mo ha. Sa 2 Tesalonica, ang talata ay 2. Sa 2 Tesalonica, 2, ang talata ay 9 pala. Sabi rito, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanghangang kasinungalingan. Yan. Talagang ang sinungaling ay mga kampo ni Satanas. Nasa Ito, Biblia nakalagay pa sa yan, Jeremias. Oo. Sapagkat mula sa kaliit-liitan nila hanggang sa kalaki-lakihan nila, bawat isa ibinigay sa kasakiman. At mula sa propeta hanggang sa saserdote, bawat isa ay gumagawang may kasinungalingan. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Di ba? Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi sila nangahiya sa anuman. O sila man ay nangamula. Kaya't sila'y nangabubuwal sa gitna ngayong nangabubuwal. Sa panahon na aking dadalawin sila, ay nangabubulagta sila, sabi ng Panginoon. Di ba? May sinabi si Panginoon tuloy, si Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Hindi naman sila nahiya. Di ba? Opo. Sabi, anong mangyayari kapag ikaw ay sinungaling? Ito, hindi po kami ang nagsasabi nito. Opo. Baka sabihin nyo, masama kami mga tao. Sabi sa Kawikaan, 19, ang talata ay 9. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan. At ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Di ba? Yun. Hindi kami nagsabi niyan, ha? Sabi rin sa Salmo, sa 5, ang talata ay 6, iyong lilipulin sila na nagkagsasalita ng mga kabulaanan. Kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at magdaraya. Ayun. Yan ang nangyayari sa ating administrasyon ngayon. Puro
kabulaanan. Yes. Puro kasinungalingan. O, anong sinasabi rito? Lilipulan sila. Mangungi bulagta sila. Oo. Ano ibig sabihin ng mga bulagta? Mamatay. Ayun, oo. Oo. Yan, oo. Sabi rin sa Salmo ulit tayo. 52, ang talata ay 2 hanggang 5. Ang dila mo'y kumakata ng totoong masama, gaya ng matalas sa pang-aahit na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit sa kabutihan at ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katuwiran. Iniibig mo ang lahat ng mananakmal na salita. Oo, ikaw naman darayang dila. Ilulugmok ka rin gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya. Itilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. Oo. O, ibig sabihin, tatanggalin ka sa lupain. Oo. O, mawawalan ka ng buhay. O, hindi tatanggalin po kami ka. nagsasabi yan. Biblia, ha? Oo. Eto pa, sa unang Timoteo, 4, ang talatay 1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ng kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Oo. Yan po ang mangyayari sa mga sinungaling. Ito sa awit, ha. Huling Sige talata po. na lamang. Opo. Awit 109, ang talata ay 163. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling. Ang Panginoong Diyos po nagsasalita rito, ha. Ngunit ang kautosan mo'y aking iibigin. Yan. Kaya tayo po, baka na-demoralize tayo bago tayo pumunta sa mga issue. Opo. Kaya kami po ni Manang Juvie at 10 ng lahat ng mga naririto sa SMNI. Opo. Truth That Matters, palagi po naming pinaglalaban ng katotohanan kahit napakahirap po ng laban. Ayan. Ang kalaban po natin ay buong makinarya ng pamahalaan. Pwede silang magpakulong, pwede silang magdemanda, pwede silang mangharas, katulad ng ginagawa nila sa SMNI at kay Pastor, kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, kay Jing Paras, si Kelian Leviste, kay Loren Legarda, kay Alan Peter, at kung yung mga yon, mga makapangyarihan, mga senador, ginagano nila, kami pa kayang mga payak na mga mamamayan. Alam niyo po, mga kasama, bago po ako pumunta sa ating mga issue, ang nagpapalakas lamang po ng loob sa amin ni Manang Juvie Opo. at dito po sa SMNI at lahat sa inyo na makatarungan na nakikipaglaban hanggang ngayon para sa katotohanan, ang mga hindi tumitiklop, hindi sumusuko, ay ang pangako ng ating Panginoon sa Isayas. Yes. Nung sabihin ng Panginoon sa mga tunay na lingkod ng Diyos, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya ng husto. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak at mamamatay. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila matatagpuan. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat ako ang Panginoon ng iyong Diyos. Ako ang magpapalakas sa iyo at nagsasabing, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Yan po ang nagpapalakas po ng loob sa atin. Yan Ngayon ang po, totoo at yan katotohanan. po ang katotohanan. Unang konti ron, pasensya Opo. na po kayo. Opo. Katulad nung nangyari, di ba anong sinasabi mo, Manang Juvie? Nagdrama pa itong NBI. May private plane pa o special Oh. plane. Pumunta sa Davao
gitna ng kadayawan, mag-aaresto daw ng mga Chinese nationals. Opo. Yung Malaking pala, eto, mga kahihiyan to, yan nangyari Wala dyan. naman palang problema at Opo. nagagalit tuloy yung Chinese Embassy. Hindi sa kinakampihan natin ng China. Oo, yes. Ngunit alam niyo po, yang mga away na yan ay may repercussions. Natatanda mo yung ginawa doon sa Vice President ba yun? Yes. Ng Huawei. Opo. Na nung nasa Canada ay inaresto ng mga Amerikano. Dahil may violation daw ng mga batas sa Amerika. Ito ay trade war lang naman. Sa pagitan ng China at ng Amerika. Aha, yes. Hindi natin kinakampihan ng China. Ngunit, kapag tayo ay kinikilos laban sa isang bansa, buwabawi po yan. Lalo na kung ang bansa ay malakas. Oo, yes. di ba? Opo. Ganun po yan eh. Anong nangyari roon nung inaresto ng Amerika sa Canada? Sa Canada pa, dumanding yung eroplano, inaresto. Right Yung away. Vice President ng Huawei. Ang China, may inaresto naman ng mga Amerikano. Okay. At itinulong din. Sabi nila, naaresto niyo yung mga citizen namin. Arestuhin namin yung mga citizen nyo. Yan po ang ginagawa ng mga bansa na may dignidad. Wag na sa ating sabihin China lamang. Opo. Baka sabihin pro-China tayo. May mga ulalo dyan na basta nagbigay ka ng ehemplo na may China na hindi tugma sa kanilang naratibo, ay baka pili ka na daw. Traitor ka naman daw. Hindi nag-iisip yung mga yan Puro kailungan Oo. Ayan. Ang Amerika, di ba sabi ng Amerika, kayo Netherlands, wag na wag niyong aarestuhin ang aming mamamayan. Correct. Kung hindi, kami ay lulusob dyan at kukunin namin dyan, lulusubin namin ang inyong bansa. Di ba? Ililigtas nila yung tao nila. Anong ginagawa nila ngayon? May mga warrant yung ICC sa ilang mga sinasabi sangkot daw sa war crimes sa Afghanistan. Anong ginawa ng Amerika? Kayo ICC, hindi pwede yan. Gugunawin namin kayo. Yung mga miyembro ng ICC, hindi pwedeng pumunta sa Amerika. Hindi pwedeng gumamit ng credit card. Yung patay. Yung mga bank deposits nyo sa mga bangko na may kaugnayan sa Amerika, frozen lahat. Di ba? Pati nang kameme sila. Wala na sila. Ganun po ang isang bansang may dignidad. At may pagmamahal. Pag kinanti mo ang mamamayan nila, babawi ang kanyan. Tayo lang naman ang ginagawang doormat, tapak-tapakan tayo ng bakit? ICC. Mismong mamamayan natin, hindi lang basta mamamayan, dating Pangulo, ibinibigay natin sa ibang bansa. Ngayon, si Pastor Kibuloy, gusto rin nating ibigay sa ibang bansa. Ano ba naman yan? Di ba? Wala naman tayong kahihiyan, kaya pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Yung iba, pinoproteksyonan ng citizen nila. Alam mo ba nangyari Manang Juby? Yes po. Doon sa pinadala mo sa akin na gusto mong i-discuss. Opo. Bigyan mo muna sila ng background tungkol doon. Yung tungkol sa China. Yung inaresto. So, dumating si Matibag. Yes. Nagkaroon tuloy ng rumors, arestuhin si VP Sara. Sabi ko, hindi totoo yan. Opo. Kasi nagkagulo doon sa Kadayawan Dumating doon, may mga military pa daw. Hindi ko malaman kung bakit ang NBI ay kailangan tulong sa militar. Yun nga, yung diba? nagulat ako Samantalang ngayon. mukhang labor laws lang naman. Opo. Labor law lang ito sabihin na natin illegal yung mga Chinese. Hindi ba immigration law yan? Yes. Pwedeng pag-usapan. Hindi pwedeng pag-usapan Hindi, yan. yung ano- Pero, ang ibig sabihin, yan ay saklaw ng DOJ, ang NBI nasa ilalim ng DOJ. Ang Bureau of Immigration ay nasa ilalim din ng DOJ. At unarmed naman yan Hindi yes. naman mga rebelde yan Bakit kailangan may armed forces? OA Ang problema rito Nasobrahan. Nasobrahan. Sige. Kulang sa pansin di ba? Inaresto. Opo. Nung Mayo, bago pinakawalan. Dahil wala naman daw problema. Di ba? Yun nga. Mismong prosecution, yung National Prosecution Service ang nagsabi, walang basihan Wala naman para arestuhin. to, yun. Ngayon, nire-recycle na naman nila yung isyong radioactive chuchu. OA na OA. Pumunta roon, kala mo may gera sa Davao. Nakakatawa.
Ganyan talaga yung mga KSP eh. O anong ginawa ng China tuloy noong May, nung inaresto yung mga mamamayan nila? Nag-aresto rin ng 100 Pilipino sa China bilang bawi. Patay tayo. Pinapakita kasi nila ay wag niyong gagalawin naman ng mga residente natin. Okay, opo. Yung mga mamamayan pala namin dyan sa Pilipinas, Ayan. babawian naman kayo dito sa China. Yun ang mabigat dyan. Nagkakaroon ng repercussions na-escalate. Parang naggagantihan na tayo, no? Siyempre, Gantihan na yan no eh. self-respecting country ay papayag na ang kanilang mga mamamayan ay inaapi. Tayo lang yata. Pero Baliktad attorney, tayo. parang nangamatay na ba ang mga bayani sa Pilipinas? Kasi nagtataka lang ako, di ba? Di ba pag sinabing bayani, pagtatanggol mo ang kalahi mo? O para ubus na ba yung mga bayani natin, attorney? Wala. Hindi naman bayani yung nasa DNT. Di ba Maltese yun? O baka sa Malta siya Ayan. bayani. Maltese yun eh. Teka muna. Parang yung namatay kong aso, si Noy, Maltese yung lahi. Oo. Ayan. Sayang, bilib pa naman ako sa inyo dati. Ako rin eh. Dati ha, talaga. Binoto ko kayo actually kasi president siya, di ba? Oo. For that time. Pero nagulat ako eh. Ito lang masabi Hindi, ko. ang nangyari kasi, hindi naman kasi pala, kaya natalo eh. Opo. Maliit lang ang boto na ni Gibo Teodoro. Boto! Boto nga! Ano ba sabi ko? Pambihira ka naman oh. Ay! Masama yan sa Bisaya? Hindi! Sabi ko, boto! Ayun. Maliit ang Ayan. boto. Ayan. Oo, ni Gibo Teodoro. Akala, interesado ko Kaya sa... natalo. Ayun. Kasi Si attorney. mas malaki pala ang boto Yan. ni Noy. Kaya siya ang Opo. nanalo. Opo. Yan. Just to justify. Anyway, eto isa pang kasinungalingan na sinasabi ha, Aha. na eto daw numerong 16 na kinakailangan para mag-convict sa impeachment court ay pwedeng babaan sapagkat may 2 nakakulong. May isa nagtatago. Dapat daw ibaba. Hindi Wow. daw 16. Anong klaseng batas yan? Ano nangyari sa konstitusyon? Bendalo na naman ito eh. Oh, ang galing mo Wala. naman mag-suggest. Sino ba yan, attorney? Marami marami. nagsasuggest. Oo. Ang galing nyo naman. Si Bakit ba Tolosa, kung Ay, sino-sinong my mga legal luminaries kuno-kuno. Nakakaawa naman legal tayo. una luminaries. Oo nga. Nakakaiyak na kayo, guys. Nakakaiyak na. Buti na lamang, unang-una, nanindigan si Yes. Cheese Escudero. Opo. Alam mo, bumabilib na rin, bumabalik yung bilib ko Bilib kay mo sa Cheese. kanya, oo. Kasi unang-una, yung kanyang mungkahi na iban ang pag-advertise ng sugal sa lahat ng platforms. Maganda po yan. Thank you very much. Matagal na po namin nirereklamo na nagiging accessible ang sugal. Ayun. Kahit sa mga menor de edad, kahit sa mga estudyante, Yun. kahit sa pangkaraniwang mamamayan, hindi po namin sinasabing hindi dapat nagsusugal ang pangkaraniwang mamamayan. Para sa akin, hindi dapat nagsusugal kahit sino. Kasi nakakasira po ng buhay yan eh. Tama. Ngayon, since walang kwarta, itong ating pamahalaan, kasi ninakaw na nga lahat, kailangan nila niyang mga sugal para sila ay kumita. Grabe, no? Sabi nga nung iba, kaya pala ayaw na ayaw nila sa Pogo, sinasabi nila sugal daw yan. Opo. Oo. Gusto lang pala nila, sila ang magpasugal. Ayun. O, di ba may nagsasabi Binuhay nga? nyo. Binuhay ulit. O, di ba may nagsasabi nga, kaya tinutulig sa si Atong Ang, si Congressman Teves. Opo. Yung isabong gusto nila silang may monopoly. Sila at yung mga kaalyado nila. Gusto nila kopo nila yung sugal sa pagkagahaman nila. sa Sosolohin salapi. nila. Sosolohin, attorney. Oo, gusto Okay. nila lang palang solohin. Pogo-pogo. Yung pogo, abroad nagsusugal, hindi rito. Hindi Gusto nyo Pilipino. pala dito ang sugal. Matindi yan. Oo, ako ayaw ko sa pogo. On record yan. Pero kung ipapalit nyo ay sugal dito, mas mahirap mas mabigat. Gagawing adik sa sugal yung Diba? mga Oo. Pilipino. Masakit Anyway, yun. babalik tayo kay Cheese Escudero. Nanindigan siya
unang-unang araw pa lang ng impeachment trial na Oh. ang threshold ay 16. Kailangan ng 16 to convict. At yan ay kinatigan kamakailan ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Tonggol. Oh, Tonggol ba yun. to? Tongol. Tongol, sorry. Oh. Reginald Tonggol. Ayan. Buti pa yan, nakakaintindi. Oo. Oh, buti pa yan. Kasi sabi niya, Tonggol. eto sabi niya, Oh. Tagalogin mo. Opo. Yung mungkahi daw na mas mababa, atunggol pala. Oh, Tonggol. Tonggol. Oo. Kasi isa lang yung Oo. G dun sa ano, Oo. kopya. Okay. Sorry po. Okay po. Hindi, may kilala akong tunggol din. Oh, yung manugang. Hindi ko maalala yung first name. Yung dating PR ni Bea Binene, tunggol din yun eh. Ah, okay. Kati ba? O basta letter C. Anyway, Apo. sabi niya, yung mungkahi na ibaba sa 16 ang Oho. kinakailangan boto para mag-convict sa impeachment court. Ito ang sabi niya. Tagalogin mo. Sige po. That is a dangerous proposal. Yan ay delikadong Mungkahi. Panukala. panukala, yes. Because it will necessarily entail the impeachment court. Dahil yan ay magbibigay ng hindi tamang kaso para sa impeachment To change the rules of the game para palitan ang regulasyon ng larong ito. mid-trial. Ay kailangan ay mag-trial muna uli. Ibig sabihin, sa gitna Hindi ng trial, basta-basta. hindi ka pwedeng magpalit ng mga reglamentos Ng batas. sa gitna, sa kalagitnaan. Kalagitnaan ng ng laban, paglilitis. kumbaga. Sabi niya pa, Opo. the impeachment court Ang korte na impeachment does not act for the convenience ay hindi umaarte para sa ikabubuti lamang of either the prosecution ng isang prosekusyon or the o defense. ng depensa. It is acting. Ito ay laban para Hindi acting. It is acting. Ito'y Kumikilos. pagkilos para To uphold the due process requirements. sirain ang due process. Hindi sirain. Kaya naman, oo. Uphold, di ba? Uphold. Pigilan. Hindi. Ang alin? Uphold upang katigan. Katigan. Oo. Ayan. The due process requirements Ang laban na tama, ayan. under the law. Yan. Ay para sa batas. Laban sa batas. At pag-aaralan po natin sa ating Oh. pagbabalik kung Opo. kailan magpapatuloy ang ating pag-aaral kung bakit para sa atin ay tama yung sinasabi Yan, si ni attorney. Chis Escudero at ni Attorney Reginald Tonggol. Tonggol. Okay. Siya Ayun. ay pinagtotonggol niya. Oo, pinagtotonggol Pinagtotonggol niya yung ang sinabi karapatan. ni Chis Escudero.